ibubukas mo ang tang ni victim at iipit mo siya dito. Since walang tang ang manikin, bukas sa return demo ninyo, kapag nakita namin ang tang ninyo nandito, understood na may nakaipit na tang dyan. Why do we have to lift the tang? Okay? Bakit? Kasi ang taong unconscious, relax ang muscle niya. Even his strongest muscle, which is the tang, pwedeng mag-fall back yan. Wala kang makitang bato o kung anong kinakain niya na na-choke siya, pero ang naka-choke pala sa kanya is nag-fall back o nag-drop back yung tongue niya. Kaya pala siya di nakahinga. Okay? So you have to lift the tongue, ipitin, and then open the airway. Okay? Head tilt chin lift maneuver. Okay? Bukas nasa floor ka. So kailangan ang siko na nasa ulo, nasa floor. Ang siko na nasa kamay, ganito ang posisyon. And then you check. Mouth and nose are clear, no obstruction is seen. Ang bunganga at ilong ni victim ay klaro, walang obstruction akong nakita. Simply as that. This is what we call the head tilt chin lift maneuver. Okay? Ang kamay na nasa forehead, siya ang magpupulba. Hindi ang kamay na nasa chin. Kasi pag ang kamay na nasa chin ang nag-push, ano ang mangyayari sa bunganga ni victim? Look. Sarado. Lock. Nagsasara. So kailangan support lang siya. Okay? Support lang siya. Clear? Kakaintindihan? So that is head tilt chin lift maneuver. For adult, maximum position. When we say maximum position, kung hanggang saan mo siya pwedeng itil. Okay? Kamukha natin, hanggang dito lang. So, kapag ano ka ng totoong tao na adult, kailangan to the maximum position. Okay? Kapag child naman, neutral class position. What is neutral class position? This is the neutral position. Neutral ito. Okay? Sarado. No? This is the maximum. Okay? Pag sinabing neutral class position, this is neutral, mag-a-add ka lang ng konting space. That is in between the neutral and the maximum equals neutral class position. Okay? So for the babies naman, paano? Any idea? Ito rin masasagot. Maliban din maki yung lecture. Ano? Tignan kita ngayon. Paano sa baby? Neutral class. Idea? Ka na yan? Ang mga babies, no, hindi proportion ang ulo nila sa katawan nila. Right? Sino may baby dito? Sanggol. Yung mga babies natin, yung mga sanggol yung mga yan, kung mapapansin ninyo, kapag zero, kapag wala pa siyang 1, hindi mo siya binibitbit ng ganito. Di ba? Bakit? Walang support ng ulo, mabigat ang ulo, kasi pwedeng bumaba ang ulo niya gano'n. So, kapag baby, pag maliit pa yan, ganito usually pag kinarga yan. Di ba? So, bakit? Mabigat ang ulo ng baby. 0 to 11 months, hindi proportion ang ulo ng baby sa katawan niya. Wala namang baby na kapag tinayo mo, ganyan yan. Okay? Laging nakapatingala yan. Tingala. Okay? So kapag inihiga mo ang baby, if you would notice, tilted na yan. And that is the neutral position. Okay? Hindi mo na kailangan i-open pa yan. Pag nag-check ka ng airway, neutral position lang yan. With this position, you can actually check for breathing or check for the airway. Hindi mo na tinitilt yan. Clear? Yes. Again, let's go back. Sa adult, what position? Maximum. Child? Neutral class. Neutral flex. Neutral class. Neutral class. Sa baby, Neutral. neutral position. Okay? Next. Head tilt chin lift maneuver is only applicable for victims who has no suspected spinal cord injury. Siyempre, kapag may spinal cord injury yan, hindi mo pwedeng galaw-galawin yan, di ba? Okay? Hindi mo pwedeng galawin yan. Ano ang pwede mong gawin kung paano mo ma-check ang airway niya? Simple. We do the jaw thrust maneuver. How is jaw thrust maneuver? We will not go deep with jaw thrust maneuver since hindi naman tayo mga paramedics. Pero ipapakita ko na rin sa inyo kung paano. Kung kanina, nasa side tayo, sa jaw thrust maneuver, nandito tayo sa ulo ng victim, sa ulo part ni victim.
Okay? So, luluhod ka sa ulo niya. Luluhod ka sa bandang ulunan niya. Dahil nasa floor yan. Tapos, dalawang siko sa floor. Hahawakan at iipitin mo ang ulo niya. Hindi mo hahayaang gagalaw-galaw ang ulo niya. Because any movement from the victim's body, will give him another injury or may severe the injury na natatamo niya. So, i-immobilize mo yan sa pag-iipit, sa paraan ng pag-iipit ng ulo niya. Pagkatapos, this is now what we call jaw thrust maneuver. What is jaw thrust maneuver? Ang panga ng tao, hindi yan konektado actually sa skull. Wala kayo doon? Kanya ang mga bumok. No? Kapag yan, ang mga kalansay, ang nahuhulog is di jaw nila. Bakit? Kasi ala namang bone na ang nagko-connect lang sa jaw natin are ligaments and muscles. Kaya nakakagalaw yan. So kahit igalaw-galaw mo yan, walang movement na mangyayari sa spinal cord mo. Okay? Naiintindihan ba? Hawakan nyo yung spinal column. Sige. Patayin nyo muna mga cameras.